Good morning, guys! Hello sa inyo lahat! Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating episode 7. Good morning po sa inyo. This is Imon Mantico, the Packing Show, and this is the episode 7 of and part 2 of my podcast. Is all about OFW problems. So last episode I discussed the from 10 up to 6. I mean 7. I mean 7 about the top 10 OFW problem before I reveal that or recap that. And shout out to my uncle Roland Villegas and Marvin na nakipaglabayan kami sa summer Saudi Arabia. So, sana naman pong balik-taktang naman po ang ating pupunuin dito sa aking show. This is dedicated ko sa lahat ng OFWs around the world. And also, so glad na medyo katamado din naman nagkaroon kami ng stress something talaga yun. And by the way, halfway, shout out to my nagkaroon pa ng konting party po sa amin. Shout out to my sister Michelle Villegas Pascua /Burto na tumulong na ma-arouse ang celebration po na kayang anak na which means siyempre as usual papangking ko Nicole, and also my grandmother na nag-celebrate din on the same day na kanilang mga birthday. So shout out sa lahat, and shout out to all Arabian Ceramic na co-workers na nakikinig po ngayon. So anyway, let's see, I'm just tagging some of my friends here on Facebook. I think this done well. Anyway, na nawala naman ang background natin, na tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan. Well, on the top 10, bago na mauubos ang kosang 15 minutos na naman po ang bubunuhin natin at dagdag kaalaman po. So if you have any suggestion or comments, just leave on comments now, and don't forget to hit the like button. So one of my episode of my podcast you can also see this or listen. Anyway, this is an audio. Pero paano ba sasabihin? Well, anyway, sige, tuloy-tuloy na po tayo sa ating episode na the top 10 OFW problems.
So, meron pa po tayong, let's proceed to the number 6. This is dahil part 2 po to ng episode 7 na last, I think, last Saturday, I guess, na di na ni-record ko at live now. Live ano naman po tayo. So, here we go. At number 6, one of the top 10 of OFW problems that we also encounter here was people that you can trust. Yes, there's a lot of people. I'm not saying that trusting somebody or especially, pero sa akin naman medyo ingat-ingat po tayo sa ating mga, kasi sa totoo lang talaga, as an OFW, if you're working on the foreign land, na which means na kasi di kasi porket na sabihin natin tropa, kaibigan natin, kasi may kasabihan nga tayo na bestie na ahas, diba? Ay, alam mo yung may sabihin? Sa akin naman hindi wag natin alisin na magtiwala. Pero magtira rin naman tayo ng pagtitiwala. Not all 100%. Pero sometimes na giving a trust to the people who not worth it. That is the big major problem. Pero kung sakali man nakatagpo kayo ng isang kaibigan, tunay na kaibigan ng pagkakatiwalaan nyo, alagaan nyo sila. At kung nahingan nyo at binigyan ka ng pabor, ibigay mo rin ang pabor sa kanila para well balance ang iyong samahan dahil sila rin ang magiging pangalawang pamilya mo habang ikaw ay naninirahan at nagtatrabaho sa isang banyagang bansa. So, here we go. Let's go to the number. Medyo sinisipon po. Sorry. At number 5. One of the problem of as an OFW was in chain, lawsuit, o mga nakakasira at nakakulokong batas sa isang banyagang bansa o sa foreign land kung saan kayo ay nagtatrabaho. So, as usual, minimum naman natin o hindi, may mga bagay na mga batas nila na minsan talaga nakakaloko lang, diba? For example, dito na lamang sa Saudi Arabia o some part of the Middle East or some part of some Muslim country na dito talaga sa Saudi Arabia talaga usually forbidden talaga kung hindi kayo relatives ng girl o a boy, man or a women, ay forbidden po na mag-usap po sila in public. Forbidden po sila na magkaroon ng public display of affection at forbidden po na on dating or something. Then, talagang hiwalay po talaga ang babae sa lalaki. Kasi dito po kasi sa Saudi Arabia, I think this is the place, maybe, I don't say any racist about this country, about their law, because I really respect, their law. Because in some country, we have different, we call this, different, na nauubusan na naman ako ng dito, hayop. Sige, tagalogin ko na nga lang. Magkakaiba ng pananaw, kultura. So, dapat natin unawaan natin din sila para magtagal din tayo. At the same time, malay mo, may babaon din tayo na bakit hindi pala natin ito gawin to sa Pilipinas. Pwede rin naman pala, diba? Ako, gets ba yung sinasabi ko? Well, anyway, moving on na lang po tayo sa number 4. Learning. At number 4 po to.
Number 4, learning their living. Pag-aaral sa kanilang pamumuhay. At hindi lang basta pamumuhay nila, ay even their language. How they speak, how they eat, how they live, how their cultural, how do we adapt. Because we are on OFW, we are all universal. We can also adapt like an chameleon who stuck on their branch, who adapt their environment. Yung kagandahan sa atin bilang Filipino migrant worker of OFW na madali tayo maka-adapt sa kanila. So sa mga aspiring OFW po dyan, hindi lang language po ang kailangan nyo pag-aralan sa kung nagbabalak kayo mag-abroad o sa mga abroad na po dyan. Aminin mo natin, hindi lang kailangan na mismong lengguwahe rin nila, kundi pati cultural nilang pamumuhay at para magkaroon tayo bigyan ng respeto sa kanila at ibalik ang respeto na nararapat din sa atin. So bigay lang po tayo. So here we go on number 3. Isa po sa OFW problem was racism. Diyos ko po. The racism o yung tipo bang panlalait, pangungutya ang iyong lahi. Minsan kasi as an OFW, pag sinabing OFW ka, aminin man natin, tingin sa atin yung mga ibang lahi ay mababang uri. Di ko sinasabi naman nung pero some of the people na maka-encounter nyo, malay mo may mga boss tayo na Pilipino ka lang. You're born to be a slave. Mga ganun ba? So nakaka-bullshit lang eh. Pero deep inside naman, tinitiis din natin yon ang about their racism dahil hindi nila maunawaan ang kalagayan din natin. Diba? Yan ang advantage natin eh. Marunong tayo magtiis eh. Diba? So here we go. Proceed na lang tayo sa number 2. Boredom, pagkabagot. Number 2 of the top 10 OFW problem was boredom o pagkabagot. Kung wala kang libangan, talaga mabuburno ka, masisiraan ka literal ang ulo. So, isipin nyo na lamang yung mga matatanda na dito. Ako at very much admired ako dito. Talaga give loud to the polos, to the people na tumanda na talaga sa isang banyamas, especially on Saudi Arabia. Dahil sa totoo lang, napaka-bored talaga pamuhay dito. Kailangan gawa tayo ng paraan para tayo maglibang, di ba? Kung wala kang paglilibangan, gawa ka sarili mo libangan. Pero advantage po as a modern OFW ay meron na tayong internet ngayon. You can also chat. Kung meron kayong TV, so nandiyan yung ginagamit kasi namin GMA TV o or Kapamilya TV. Anong tawag doon sa basta yung nasa dulo ng dila ko yata. The Philippines. TFC, yes, TFC. So, here we go. Proceed na lang po tayo sa number 1. Before we reveal at the number 1, let's recap muna po tayo. Number 10 was lack of sleep. Number 2 was communication. 8, homesickness. 7, working environment. 6, people that you can trust. 5, insane lawsuit. 4, learning their living. 3, racism. 2, boredom. At the number 1, the OFW problem was financial. Yes, financial. Mas marami po, karamihan po sa OFW, mas marami ang naiipong resibo kaysa naiipon. At totoo po yan. So, maubusan po tayo ng oras at wala nang paliwanag about financial matter. So, lahat naman tayo ay dumadanas po dyan. So, this is Imo Matico, the Packing Show, at salamat po sa napakikinig po ninyo at pagtsatsaga. Well, mabuhay ang lahat ng OFW all around the world.